Bakit nga ba sinasabing ninakaw lang daw ni Thomas Edison ang mga imbensyon ni Nikola Tesla? It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Marami sa atin ang nakakaalam na sina Thomas Edison at Nikola Tesla ay dalawa sa pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng agham at teknolohiya, lalo na sa larangan ng kuryente. Pero sa likod ng kanilang tagumpay at tanyag ng mga kontribusyon, may matinding kontrobersiya. Ninakaw nga ba ni Edison ang mga ideya at imbensyon ni Tesla? Paano nagkaroon ng matinding tunggalian ang dalawang henyo na ito? At ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang pagkakaiba? Ating aasintahin ang War of Currents ni Edison at Tesla. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mga higanting pangalan pagdating sa teknolohiya, lalo na sa larangan ng kuryente? Walang iba kundi si Thomas Edison at Nikola Tesla. Ano nga ba ang kanilang kwento at totoo nga bang ninakaw ni Thomas Edison ang imbensyon ni Nikola Tesla? Ano nga ba ang nasa likod ng tunggalian ng dalawa nating mga henyo sa elektrisidad? Si Thomas Edison ay isang tanyag na imbentor pero isa ring negosyante. Kilala siya sa kanyang mga kontribusyon tulad ng imbensyon ng electric light bulb, phonograph, at motion picture camera. Subalit bukod sa pagiging inventor, si Edison ay isang mapanlikha at marunong sa larangan ng negosyo. Itinatag niya ang maraming laboratorio at kumpanya kung saan siya nagpayaman at nakakuha ng kapangyarihan sa industriya ng teknolohiya. Kilala siya sa pagiging Wizard of Menlo Park at sa paggamit ng direct current na kanyang itinutulak bilang pinakamahusay na paraan ng pagkakaroon ng elektrisidad sa mga tahanan. Si Edison ay nakilala sa kanyang mga negosyong ideya. Si Nikola Tesla naman ay nakilala bilang isang inventor na may visionary at malikhaing isip. Ipinanganak sa Croatia at lumipat sa Amerika upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Nakipagtrabaho si Tesla sa ilalim ni Edison sa maikling panahon. Ngunit dahil sa kanilang magkaibang pananaw, umalis si Tesla at nagsimula ng kanyang sariling proyekto. Si Tesla ang nagpasimula at nagtulak sa paggamit ng alternating current o AC, isang uri ng kuryente na mas mabisa sa malayuan at maaaring magbago ng direksyon. Hindi tulad ng direct current na limitado sa maikling distansya, ang alternating current ay maaaring magpadala ng kuryente ng mas matipid sa mga lugar na malayo sa power source. Kaya naman dahil dito, nagsimula di umano ang tinatawag na War of Currents, ang labanan ng DC ni Edison at AC ni Tesla. Ang tunggalian sa pagitan ni Edison at Tesla ay hindi lamang tungkol sa personal na pagkakaiba. Ito ay isang tunggalian ng prinsipyo at teknolohiya. Naglaban sila sa kung aling uri ng kuryente ang magiging padrino sa modernong industriya. Dahil si Edison ay malalim na naka-invest sa DC system, sinubukan niyang pabagsakin ang AC ng harapan. Sa kampanya laban sa AC, ipinalabas niya ang mga dangers nito. Isa sa pinaka-kontrobersyal na aksyon ni Edison ay ang mga eksperimento nagpapakita ng kapahamakan ng AC sa pamamagitan ng pag-electrocute ng mga hayop sa publiko. Gamit ito, ipinakita niya na ang AC ay mas mapanganib kaysa sa DC. Ngunit sa kabila ng matinding kampanya ni Edison against sa AC, patuloy pa rin lumakas ang AC dahil sa suporta ni Tesla at ng kilalang negosyante na si George Westinghouse. Sa kabila ng mga kuro-kuro at mga kampanya tungkol sa isa't isa, mas nanaig ang AC. Noong 1893, sa World's Columbian Exposition sa Chicago, pinili ng mga organizer ang AC system ni Tesla at Westinghouse upang magbigay ng kuryente sa eksibisyon. At ang pinakamalaking tagumpay ni Tesla ay noong nanalo ang Westinghouse Electric sa kontrata upang magbigay ng kuryente sa Niagara Falls, isang proyekto na nagpatibay sa paggamit ng AC sa buong Amerika. Pero hindi diyan nagtatapos ang mga storya tungkol sa dalawa. Dahil kahit na nagtulungan sila sa simula, may mga aligasyon na si Edison ay nagnakaw daw ng ilang mga ideya ni Tesla, pati na rin ang mga ideya ng iba pang inventor. Ayon sa mga kwento,
Noong nagtatrabaho pa lamang si Tesla kay Edison, sinabihan daw ni Edison si Tesla na makakatanggap siya ng $50,000 bonus kung maayos niyang mapapabuti ang DC machine na ginagawa ni Edison. Matapos ang maraming buwang pagsisikap at sa wakas ay matagumpay na natapos ang proyekto. Sinabihan ni Edison si Tesla na ang kanyang pangako ay isang biro lamang. Kaya naman ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding sama ng loob kay Tesla at ito ang naging dahilan ng kanyang pag-alis sa kumpanya ni Edison. Sa panahon ng kanyang kasikatan, maraming mga inventor ang nagtrabaho sa ilalim ni Edison, ngunit hindi lahat ay nabibigyan ng credit sa kanilang mga imbensyon. Ang kumpanya ni Edison ang nagmamay-ari ng mga patent ng maraming ideya. At sa ganitong paraan, marami ang naniniwala na ang credit at tagumpay ay napupunta lamang kay Edison imbes na sa mga aktwal na inventor na nagtrabaho sa mga ideyang ito. Parang katulad din ito sa storya ng isang Filipino doktor na si Abelardo Aguilar na nakadiskubre ng erythromycin, isang alternatibong gamot para sa mga pasyenteng allergic sa penicillin. Pero di nakakuha ng credit sa discovery niyang ito at inangkin na kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon. Ganito rin daw ang nangyari kay Tesla. Habang nakilala si Edison bilang isang matagumpay na negosyante at inventor, si Tesla ay masalimuot ang naging kwento. Bagamat nakatulong siya sa paghubog ng teknolohiya ng AC na hanggang ngayon ay ginagamit, hindi niya naranasan ang kasaganahan o komersyal na tagumpay na nakuha ni Edison. Sa kanyang paglaon, naging mahirap ang kanyang buhay. Hindi naging mayaman si Tesla kahit malaki ang kanyang kontribusyon sa larangan ng agham at teknolohiya. Nahirapan si Tesla sa aspetong pinansyal dahil sa ilang dahilan. Si Tesla ay isang visionary na napakamasigasig sa pagbubuo ng mga imbensyon kaysa sa paglikom ng yaman. Hindi siya nagtuon ng pagpapatent na kanyang mga ideya para kumita. Hindi katulad ni Thomas Edison na may matinding diskarte sa negosyo. Gayunpaman, may ilang mga mahalagang imbensyon si Tesla na napapatent, kabilang na ang alternating current o AC motor at polyphase system, sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanyang mga ideya at handang mag-invest. Isa pa, noong ipinakilala ni Tesla ang kanyang AC system, nakipag-partner siya kay George Westinghouse, isang kilalang negosyante sa larangan ng elektrisidad. Bagaman kumita si Tesla mula sa kanyang patent sa AC, sa kalaunan nagkaroon ng malaking krisis sa pananalapi ang kumpanya ng Westinghouse. Upang matulungan ni Westinghouse at mapanatili ang kanyang proyekto sa AC, nagdesisyon si Tesla na talikuran ang kanyang royalties mula sa patent. Kung ipinagpatuloy niya ang pagtanggap ng royalties, maaaring siya ay naging milyonaryo noon. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, si Tesla ay hindi palagi nakapagpatent ng kanyang mga ideya at minsan ipinamimigay pa niya ang mga ito sa publiko nang walang bayad. Ang ganitong ugali niya ay nagdulot ng pag-aagaw ng ibang tao o kumpanya sa kanyang mga ideya at naiwanang walang kita si Tesla. Maraming innovations na nauna si Tesla, ngunit marami rin sa mga ito ang hindi napunduhan ng sapat. Isa sa kanyang pinakaambisyosong proyekto ay ang Wardenclyffe Tower, isang planta na magpapadala sana ng wireless energy sa buong mundo. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng pondo at suporta, kinailangang itigil ang proyekto habang ang industriya ng kuryente at teknolohiya ay patuloy na lumalago. Si Tesla ay unti-unting nawala ng koneksyon sa mundo ng negosyo at lumayo rin ang suporta mula sa mga dating investor. Noong kanyang mga huling taon, naging mahirap ang kanyang kalagayan at siya ay namuhay na mag-isa lamang sa isang hotel sa New York, kung saan din siya ay namatay noong 1943. Siya ay namatay na walang pera, halos limot na ng mundo sa kabila ng kanyang napakalaking kontribusyon. Marami ang nagsasabing hindi nakatanggap si Tesla ng nararapat na pagkilala sa kanyang mga imbensyon. Hindi lamang mula kay Edison, kundi pati na rin mula sa industriya sa kabuuan. Ang war of currents sa pagitan ni Edison at Tesla ay nagbunga ng napakalaking epekto sa kasaysayan ng teknolohiya. Pero sa huli, napatunayan na mas epektibo at mas praktikal ang alternating current o AC para sa malayuang distribusyon ng kuryente, kaya't ito ang naging standard na sistema sa buong mundo mapahanggang sa ngayon.
ang ideya ni Tesla sa AC ay nananatiling pundasyon ng modernong electrical grid na ginagamit natin ngayon. At saka, ang electric car brand ni Elon Musk ay nakapangalan din kay Tesla. Kaya naman ang kwento ni Edison at Tesla ay hindi lamang tungkol sa imbensyon, kundi pati na rin sa pagkakaiba ng mga layunin at prinsipyo ng dalawang henyo. Si Edison sa kanyang pagiging negosyante ay mas nakatuon sa praktikal na paggamit ng teknolohiya para sa komersyo, habang si Tesla naman ay ang pagpursige sa kanyang scientific vision na mas pinahahalagahan ang progreso ng agham kaysa sa kita o pagkilala. Sa kabila ng mga kwento at alegasyon, wala tayong solidong ebidensya na nagnakaw ng ideya si Edison mula kay Tesla. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na hindi rin nakuha ni Tesla ang nararapat na pagkilala sa kanyang mga kontribusyon. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang daan patungo sa tagumpay ay hindi laging patas, at ang tunay na mga inventor sa kabila ng kasikatan o kayamanan ay patuloy na hinahanap ang nararapat na pagkilala sa kanilang mga nagawang pagbabago sa mundo. Ikaw, Solid Archer, sino sa tingin mo ang mas nararapat na tawaging henyo? Ang praktikal na negosyante na si Edison o ang visionary na si Tesla? Kung meron ka mang suwestyon o opinyon, mag-iwan lamang na iyong komento sa ibaba. Bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina hanggang sa muli mga Solid Archers, it's time